Sa kasalukuyan ay habang mas tumitindi ang tilay pagkatok ng mainit at napipintong girean sa Indo-Pasipiko at kasabay nito ay hindi maitatangging ang mga air defense system. Ang isa sa mga sandatang tiyak na kritikal ang siyang gagampanan sakaling ang sumiklab ang pinangangambahang sigalot ay kasabay nito ay naglabas ng claim ang ilang mga Chinese researchers at sinabing sila nga umano ay nakabuo o nakapag-develop na ng isang uri ng surface-to-air missile na may nakalululang kill range na hindi pa umano nagagawa ng kahit ano pa mang mga air defense missile na meron ngayon dito sa mundo. Mga kataps, totoo kaya ang mga inilantad na ito ng mga Chino at atin ding susuriin at ipaghahambing ang sinasabi nilang ultra long range air defense missile kung ito naman ay itatapat sa ngayoy mga pandepensang sistema partikular na ng bansang Russia at Estados Unidos. According sa isang peer-reviewed paper na ipinablish sa Journal of Graphics gamit ang lengguwahe ng China, ay sinasabi nga dito nakabuo at nakagawa ng isang surface-to-air missiles ang mga mananaliksik na Chino, at ang mas nakapukaw pa sa artikulong iyon ay tinuran din kasing ang bagong gawang sandatang pandepensa ay kaya umanong lampasan ang kapabilidad ng anumang mga air defense system na meron sa ngayon, lalo na pagdating sa aspeto ng palayuan ng range o ng kanyang kayang masaklaw. Tinatayang nagtataglay ng mahigit 2,000 kilometers o katumbas ng 1,240 miles ang nabuo umanong bagong surface-to-air missile na ito ng China. Kung kaya naman para sa karamihan mga eksperto ay tila yata ang ganitong ultra long range air defense missile ay hindi kapanipaniwalang mabuo o magagawa. Paano nga ba ito nasabi ng ilang mga dalubhasa at bakit tila yata'y duda sila sa isinapublikong kakayanan ng naturang bagong sandata ng China? Well mga kataps, kung atin kasing aalamin ay ang karaniwang hanay o uri ng mga air defense missile na nag-e-exist sa ngayon ay mayroon lamang 10 kilometrong saklaw ng paglipad. At kung atin din ngang susuriin ay maging ang kahit na nga ang pinakabago at ang most advanced na air defense system ng Russia na nagngangalang S-500 ay may maximum range lang din ng nasa 600 kilometers, samantalang 400 kilometro lang din ang saklaw ng mas nauna nilang sistema na S-400. Bukod sa mga Ruso ay sa kasalukuyan ay pagdating sa side muli ng China ay meron din silang ipinagmamalaking pandepensa na tinatawag bilang ang H-Q-9 na may range na 200 kilometro, habang ang kanila namang H-22 ay may mas mababang engagement range na umaabot lamang ng 170 kilometers. At dumako naman tayo sa isa pang superpower country na United States na kung saan ay hindi din pahuhuli ang pag-aari naman nitong air defense system na tinatawag na THAAD o may ibig sabihin na Terminal High Altitude Area Defense na may kapabilidad naman ang radar na sumagap ng kalaban ng hanggang sa 1,000 kilometers. Yun nga lang ay pagdating sa kanyang interception range ay may saklaw lang din ito ng hanggang sa 200 kilometers. Habang ang isa pang sikat na pandepensa ng mga Amerikano na may ngalang Patriot ay may interception range lang din ng nasa 70 kilometers lamang. Bukod sa tatlong nasyong ating nasambit ay may pandepensang sandata din ang mga bansang nasa Europa, at ito ay ang tinatawag na SAM-T Interceptor na may mataas namang interception range na umaabot ng nasa 150 kilometers. Mga kataps, kung inyong naobserbahan ay ang lahat nga sa ating nasambit na air defense system ay hindi nga maitatapat ang range sa mas mataas na saklaw ng tinuturang bagong defense weapon na binuo ng mga Chekwa. Pero sa kabila ng pagdududa ng karamihan ay patuloy pa rin at mariin pang inihayag ng isa sa associate researcher na Chino na nagngangalang si Suwa, at matatag nga nitong sinabi na kayang-kaya umanong pabagsakin ng binuo nilang sandata ang mga paparating na mga flying bomber at ang kahit ano pa mang mga early warning aircraft na pagmamay-ari ng kanilang kalaban. Kung kaya't dahil nga rito ay hindi umanong makakapasok sa kanilang teritoryo ang kanilang mga kalaban sa oras na magsimula ang pinangangambahang matinding salpukan sa rehiyon.
Wala mang binanggit na bansa ang naturang Chinese researcher ay makikita ngang ang pahaging nakatagang iyon ay maobserbahan talagang ang pinaghugutan o ang pinagkunan nitong reference ay laban sa kaalitan nitong US Air Force at sa ilan pang mga kaalyado niyon na nasa paligid ng Indo-Pasipiko. Matatandaan kasing nito lang nakaraang mga buwan, partikular na sa pagsisimula nitong taong 2024 ay ang hanay ng USAF B-52H bomber katuwang ang Japan Air Self-Defense Force ay agaran ngang nagsagawa ng paunang bilateral drill sa bahagi ng Sea of Japan at maging sa parte ng East China Sea. Bukod nga dito ay sa ilan pang perspektibo ay ipinagpapalagay nga ng ilang mga militar at US official na tatangkay na umanong simula ng Beijing ang pagsakop nito sa isla ng Taiwan pagtungtong ng year 2027. Ang sinasabing sigalot sakaling mag-umpisa at di na nga maiwasan ay pinangangambahan ngang magdudulot ng mas malaking digmaan sa kabuoang rehiyon at di maiiwasang ang una talagang magiging involved doon ay ang puwersa ng Estados Unidos bilang magiging tagapagtanggol ng Taiwan katuwang ang isa pang kairingan ng China na bansa naman ng Japan. Kung kaya't malamang dahil nga sa pag-aalala ng mga incheck sa mga bantang maaaring ibigay ng kaalyado ng Taiwan ay sa ngayon ay ang sinasabing bagong surface-to-air missile na kanilang binuo ang isa sa mga paghahanda para i-block o harangan ang anumang mga persang panglabas na magmumula sa ere na magnanais na makialam o tumulong para sa mas maliit na isla. Well, sa kabila ng pagbibida ng China patungkol pa rin sa kanila umanong ultra long range air defense missile na may kahindik-hindik pa umanong kill range like you never seen before ay tila wala namang bilib o hindi kumpiyansa ang karamihang mga dalubhasa dito. Alam naman natin na pagdating sa mga produkto lalo na sa mga sandata ay waring ang napakabilis ng bansang China na agaran itong maiproduce. Subalit ang tanong dito ay hindi nga kaya na ikokompromiso ang quality lalo na't kung ang hinahabol mo lang ay ang mapunan ang kinakailangan yung dami o quantity.